Magandang gabi po sa ating lahat. Ating pong basahin ang aklat ng mga awit, kabanatang 145, talatang 1 hanggang 3, na ganito po sinasabi. Ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari, aking iahayag, aking pupuri, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pagpapasalamat magpakailanman. Dakila si Yahweh at karapat-dapat siya ang purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap unawain. Tayo po'y sandaling manalangin. Diyos ang mga pangyarihan sa lahat, kami po'y patuloy na nagpupuro sa iyo, Panginoon. Tinataas po namin ang iyong dakilang pangalan sa gabi nito. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa pagkakataong ito na nagkasama-sama muli kami sa aming pananambahan. Salamat po, Panginoon, sa patuloy mo kaming iniingatan at ginagabayan. Salamat po, Panginoon, sa patuloy ng kagalingan ng aming mga karamdaman. Panginoon, sa gabing ito aming nilalapit sa iyo, Panginoon, ang bawat anak mo na may bahagi sa pananambahang ito. Patuloy po na inyong patnubayan at puspusin na inyong banal na espiritu. Ang kanilang mga buhay, Panginoon, maging ang taong inyong gagamitin sa gabing ito ay upang magpahayag ng inyong banal na salita, naway maging pagpapala po sa bawat isa sa amin. Dalangin din po namin, Panginoon, ang kauwisan ng aming pananambahan at ang banal mong espiritu, Panginoon, ang siyang patuloy na pumatnubay sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, at ang lahat ng ito'y aming dalangin, pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ay nagbabalik ng papuri at pasasalamat sa Panginoon, lalo-lalo na po sa pag-iingat niya sa akin sa pagpunta at pag-uwi galing sa school at sa mga ministry ko po sa church. Gayun din po, nagpapasalamat ako sa Kanya dahil sa patnubay at gabay na binibigay niya sa akin sa school dahil ako po ay napasama sa mga may top at ako po ay top 3. Malaking pasasalamat po sa Lord. Sa akin din pong buhay at kalakasan ay nagpapasalamat ako. Yun lang po, at ang lahat ng ito ay pagpuri at pasasalamat sa Panginoon. Sa bangalang tuyang higaan, Panginoong Jesus, nooy nahimlay, mga bituin sa langit nagbabantay. Munting Jesus ay mahimbing na tunay. Unal ng mga hayop ay gumising, subalit ang bata ay tahimik din. Aking Jesus, masdan mo may paggiliw, sa duyo'y nais kong ika'y kapiling. Lumapit ka, O Jesus, idampulay sa akin ang pag-irog, pagpalain ng mga batang musmos, at ihandang sa langit makapasok. Mapagpalang gabi po sa ating lahat.
Nandito po na naman tayo ngayong gabing ito upang dalhan ng mensahe ng ating Panginoon at ating muling pag-aaralan ito sa pamamagitan ng tulong at gabay ng banal na Espiritu. Ang ating pong pag-aaralan ngayong pong gabing ito ay titingnan po natin yung mga panalangin ng mga taong matuwid na laging pinakikinggan ng ating Panginoon Jesucristo. At ito po ay matatagpuan natin sa sulat ni Santiago 5:16. Sabi po rito, kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. At gayon din po, makikita natin na ito na marahil ang unang hakbang o first step upang makalapit tayo sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin na mayroong malinis at karapat-dapat na kalooban. Marahil hindi nagiging kalugod-lugod sa ating Panginoon. Kapag tayo ay dumudulog sa Kanya, tayo ay nananalangin sa Kanya, na nandoon at meron pa tayong mga kasalanan na hindi pa natin na ipapahayag sa Kanya at hindi natin na ipagbibigay patawad sa Kanya. Marahil, kapag tayo ay nanalangin sa Kanya, ay unahin muna natin na humingi ng kapatawaran para sa ating mga kasalanan. Taimtim natin itong paglimi-limiin. Kausapin natin ang ating Panginoon. At nandoon ang paghingi ng tawad sa Kanya para sa nagawa nating mga kasalanan. Kadalasan, marami sa atin ang nalulungkot dahil para sa atin ay para bang hindi tayo dinidinig o hindi tayo pinakikinggan ng ating Panginoon sa ating mga panalangin. At parang hindi tayo sinasagot na isa siguro sa mga dahilan ay yung nandoon pang hindi natin nailalapit na kasalanan sa Kanya para sa Kanyang kapatawaran. At lagi nating iisipin na ang ating Panginoon ay laging nakikinig sa ating mga panalangin, sa ating pagdulog sa Kanya, at Kanya itong tinutugon in His perfect time at sa Kanyang nararapat na panahon. Napakahalaga ng panalangin sa ating buhay Kristiyano, pagkat ito ang ating pakikipag-usap o ang ating communication sa ating Panginoon, Jesucristo. Kung hindi tayo mananalangin sa Panginoon, ay paano na ang ating buhay at kaligtasan? At paano na ang ating magiging relationship, maayos na relationship sa Kanya? Prayer is a mighty force. God thus thinks in answer to prayer that He would not do otherwise. Sabi nga po sa Jeremias 33:3, kung mananalangin ka sa akin, tutuginin kita at ipahahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Sa gabi pong ito ay ating pag-aaralan
ang mga taong ginamit ng Panginoon. At kasama na rin dito ang ating Panginoong Hesukristo noong siya ay nabubuhay pa dito sa mundo. Sa kaluwalhatian ng kanyang pangalan at kaharian. At tingnan po natin ang mga panalangin ng mga taong ito. Unang-una po, si Abraham. Abraham prayed with commitment o katapatan. Sabi nga po sa Genesis 22:11, tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham. Narito po ako, sagot ni Abraham. Noong manalangin si Abraham at ibigay niya sa Panginoon at lahat sa kanyang buhay, dito ay sinubukan siya ng ating Panginoon. Sinubukan kung gaano katatag ang kanyang pananampalataya. At hiningi ng ating Panginoon ang kanyang kaisa-isang anak na si Isaac upang ihandog sa kanya. Ngunit itong pagsubok na ito ay nalampasan ni Abraham dahil ibinigay niya ang lahat-lahat ng kanyang buhay sa Panginoon. At nandoon, siya ay nanampalataya at nagtiwala sa Kanya. At ibinalik ng Panginoon ang anak niyang si Isaac sa kanyang piling. Abraham's faith had been severely tested when he prayed with commitment to the will of God. God intervened. Mga kapatid at mga magulang, when we commit our will totally to God's will, our prayers will prevail. Also, ibigay natin sa Panginoon ang lahat sa ating buhay at hayaan natin ang kanyang kalooban, ang siyang laging masunod sa buhay ng bawat isa sa atin. At laging mapapansin natin, mga kapatid at mga magulang, ang ating Diyos na buhay ay laging dinidinig ang ating panalangin, ang ating pagdulog sa Kanya. At sabi nga sa Romans 12:1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na iyalay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Abraham prayed with commitment. Sino po ba ang susunod nating magiging halimbawa o ating susundan o magiging example sa ating mga buhay tungkol sa pananalangin? Ang pangalawa po ay si Moses. Moses prayed with concern o yung pag-aalala. Sabi nga po sa Exodo 32 verses 32 to 33, ipinapakiusap ko pong patawarin na ninyo sila. Ito po yung pakiusap ni Moses sa ating Panginoon. Kung hindi nyo po sila mapapatawad, burahin na rin ninyo sa inyong aklat ang aking pangalan. At makikita natin dito sa verse 33, sumagot si Yahweh, kung sino ang nagkasala sa akin, ay siya kong buburahin sa aking aklat. Noong pumunta si Moses sa Mount Sinai at tumigil doon ng 40 araw at gabi upang ibigay sa kanya
ng ating Panginoong Hesus, ng ating Diyos, ang 10 utos, ay gumawa ang mga Israelita sa pamamagitan na rin ng kanyang kapatid na si Aaron ng isang golden calf na kanilang sasambahin sapagkat sila ay nagugulumihanan at naiinip sa pagbabalik ni Moses. Nung sila ay gumawa ng golden calf buhat sa kanilang mga alahas at ito ay kanilang sinamba, hindi ito naging kalugod-lugod sa Diyos. Sa sobrang galit ng Diyos sa kanila, gumawa. Sa sobrang galit ng Diyos sa kanilang ginawa, ay sinabihan niya si Moses na kanyang parurusahan ang mga Israelita at kanya itong lilipulin. At dito nanalangin si Moses at nagmakaawa sa Diyos na wag nang parusahan ang mga Israelita, kundi siya na lang ang parusahan ng Panginoon at alisin ang kanyang pangalan sa librong isinusulat ng ating Panginoon. Dito, sa panalangin ito, ipinakita ang concern o pag-aalala ni Moses sa kanyang lahi o sa mga Israelita. Because Israelites made idols, God threatened to destroy them. Moses intervened by putting his life on the line for them. The intervening prayer of concern of Moses for the Israelites was heard and answered by God. Kaya kapag tayo'y nananalangin para sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, ay asahan natin na ito'y didinggin at sasagutin ng ating Panginoon. Ang pangatlo po sa ating pag-aaralan ngayong gabi ay si Haring David. Sabi nga dito, David prayed with contrition o pag-amin sa kasalanan. Sabi nga po sa Awit chapter 51 verses 1 and 2, ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan at patawarin mo ang aking kasalanan. Noong nagkasala sa ating Panginoon, si Haring David, ay siya agad ay nanalangin at nagsisi sa kanyang mga kasalanan, nagawa at umiiyak sa harap ng Panginoon, ay humingi siya agad ng tawad. When David repented of his sin with humility and contrition, God forgave him and restored to him the joy of salvation. Kapag tayo'y nananalangin, ay kailangan din tayong magpakababa at dapat ay taos sa ating puso, lalo na kapag tayo ay humihingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Sabi nga po sa Psalm o sa Awit 106 verse 1, purihin si Yahweh, pasalamatan siya sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya ay tunay,
laging tapat kailanman. Ang pang-apat po na ating halimbawa sa ating pananalangin ay ito pong si Daniel. Daniel prayed with courage o yung katapangan. At makikita po natin to sa Daniel 6:10. Nang malaman ni Daniel na nilagdaanan ng hari ang gayong kautusan, umuwi siya. Lumuhod siya't nanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan na may bukas na bintana na nakaharap sa Jerusalem. 3 beses niyang ginagawa ito sa maghapon, gaya ng kanyang kinaugalian. Hindi natakot si Daniel nang malaman niyang may bago ng batas na pinirmahan si Haring Darius na paparusahan ang lahat ng mananalangin sa Diyos at hindi kay Haring Darius. At sila'y ilalagay sa kulungan na kasama ang mga leon. Hindi natakot si Daniel at patuloy siyang nanalangin sa ating Panginoon. Daniel did not buckle under threat. God honored his courageous devotion and faith and protected him from the lions. In the face of persecution, our prayer of courageous faith also will be heard by God, who can deliver us as He did Daniel. At sabi nga po, at makikita natin dun sa Daniel 6:26 to 27, ito po ay galing pa kay Haring Darius. Sinabi ni Haring Darius, dahil hindi natagpuan niya na naging karapat-dapat si Daniel doon sa kanyang sinasambang Diyos, sapagkat hindi man lang siya ginalaw ng mga leon noong siya ay ipinatapo ng hari doon. Ang sabi nga ni Haring Darius sa Daniel 6:26 to 27, I issue a decree that in every part of my kingdom, people must fear and have reverence the God of Daniel. For He is the living God, and He endures forever. His kingdom will not be destroyed. His dominion will never end. He rescues and He saves. He performs signs and wonders in the heavens and on the earth. He has rescued Daniel from the power of the lions. Napakaganda pong halimbawa, prayer ni Daniel. Ang panalangin ni Daniel na may katapangan. At sino po ba ang ating panghuli? Kundi ang ating Panginoong Hesukristo mismo. Jesus prayed with compassion. Jesus prayed with compassion. Noong siya ay nandito at nabubuhay pa sa mundong ito. At makikita natin itong ating pagbabatayan ng kanyang panalangin sa Luke 23:34. At sabi niya, Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Sa kabila ng hirap, doon sa krus, Kalbaryo, at nararamdaman ng ating Panginoon ang sakit, hirap, at nalalapit niyang kamatayan, ay patuloy siyang nanalangin para sa mga taong nagpako o nagkasala sa kanya sa krus. In Jesus' darkest hour and most
excruciating hour, He prayed with compassion for those who crucified Him. Kaya patuloy nating ipanalangin yung mga taong gumagawa sa atin ng kamalian. Yung mga taong ibig tayong gawan ng kamalian. When we pray with compassion for those who despitefully use us, we too will learn to love them. Kapag tayo nananalangin sa Panginoon, ay gayahin natin ang mga kalooban ng mga napag-aralan natin ngayon pong gabing ito. Let us pray with commitment. Let us pray with concern. Tayo po ay manalangin with contrition o pag-amin ng ating mga kasalanan. Manalangin tayo na nandoon lagi ang katapangan. And let us pray with compassion. At asahan natin na laging may kasagutan ang ating Panginoon sa ating mga panalangin. At saka huli-hulihan po, ito po ay isang panalangin na nakita doon sa namatay ng sundalo na napatay sa isang digmaan. Nakita sa kanyang bulsa ang ganitong panalangin na nakasulat sa papel. Sabi po niya, I asked for help that I might achieve. God made me weak that I might obey. I asked for riches that I might be happy. God gave me poverty that I might be wise. I asked for strength to do greatness. God gave me infirmity that I might do better things. I asked God for power that I might have the praise of man. God sent me weakness that I might feel the need of God. I asked for all things that I might enjoy life. God gave me life that I might enjoy all things. I received nothing that I asked for yet, much more than I asked. At sa ating pong pangwakas, ay basahin natin at tingnan natin ang panalangin na nakita sa isang namatay na sundalo doon sa digmaan. Dito, ganito po ang nakasaad doon. I asked for help that I might achieve. God made me weak that I might obey. I asked for riches that I might be happy. God gave me poverty that I might be wise. I asked for strength to do greater things. God gave me infirmity that I might do better things. I asked for power that I might have the praise of man. God sent me weakness that I might feel the need of God. I asked for all things that I might enjoy life. God gave me life that I might enjoy all things. I received nothing that I asked for, yet much more than I hoped for. My prayers were answered. I am the most blessed man of all. Tayo po ay manalangin. Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga aral, yung mga tuntunin, yung mga salita na mensahe niyo po sa amin ngayon pong gabing ito para sa mga pananalangin ng isang matuwid na tao.
Diyos amang makapangyarihan sa lahat, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ay paging dapatin mo po lagi ang bawat isa sa amin. Lalong-lalo na po sa aming pananalangin, sa aming pakikipag-usap, sa aming pagdulog sa iyo. Naway lagi kaming maging tapat sa iyo, Panginoon. Lagi mong palakasin ang aming pananampalataya, pananalig at pagtitiwala sa iyo. At lagi mo pong dinggin, Panginoon, ang aming mga panalangin sa iyo, Panginoon. At tugunin mo po ito in your perfect time. Marami pong salamat, Panginoon, sa mensahe niyo po sa bawat isa sa amin at assurance niyo na patuloy niyong pinakikinggan ang aming mga panalangin, ang aming mga hinaing sa iyo, kaming mga anak mo, kaming mananampalataya mo, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, sa pakikinig at pagtugon niyo po sa aking mga panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ikaw, Yahweh, pagkat ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig, laging nananatili. Ikaw, Yahweh, pagkat ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig, laging nananatili. Aawit sa sayaw, luwalhatiin, papalakpak sisigaw, dadagilahin, nag-uumaw sa piling mo, ang kagalaran sa puso ko, ngayon kay naman, Panginoon. Hallelujah! Woo! Tayo mo lang! For ikaw, Yahweh, ang iyong pag-ibig, laging nananatili. For ikaw, Yahweh, pagkat ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig, laging nananatili. Aawit sa sayaw, luwalhatiin, papalakpak sisigaw, dadagilahin, nag-uumaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko, ngayon kay nag-aawit. Aawit sa sayaw, luwalhatiin, papalakpak sisigaw, dadagilahin, nag-uumaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko, ngayon kay nagman, Panginoon, ngayon kay nagman, Panginoon, ngayon kay nagman, Panginoon. Woo! Hallelujah! Palakpakan po natin si Lord. Amen! Woo!
Atin pong basahin mula sa mga awit 86, 3-4. Ikaw ang aking Diyos, ako'y iyong kahabagan. Sa buong maghapoy siya'y tinatawagan. Panginoon, lingkod mo'y dulutan ng galak, pagkat sa iyo kaluluwa'y tumatawag. Panginoon, patuloy po kaming sumasamba po sa iyo at nagpapasalamat, nagpupuri po sa iyo sa pagkakataon na ibinigay mo sa bawat isang anak mo, Panginoon. Hayaan mo na patuloy kaming magbigay ng panahon aming mga sarili at sa ganitong mga pagkakataon, kami ay nakapaglilingkod po sa iyo, Panginoon. Maraming salamat sa anak mo na ginamit at nagdala ng iyong mensahe, Panginoon. Pagpalain mo siya, Panginoon. At sa pagkakataong ito, sa pamamagitan ng pagtataas ng iyong abang lingkod, igawad mo, Ama, ang iyong makapangyarihang bendisyon. Ang biyaya ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Ama, ang pakikipisan ng banal na Espiritu, ang siya na mag-ingat at mag-ampon sa atin mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen.